nothing at all. So, Yep. kaya nasabi nila yan. Wala silang alam. True. True, sis. Yun ang actually yung mental health ng pare ang na-worried ko. Pero how can they are so mentally, ano ba yun, like they manage to get over it, like ano ba yun, I admire their ano ba yun, courage. Kaya ang trabaho talaga ng mga pari, mag-aalay ng sakramento, binyag, kumpisal, Eucharistia, News squad. babae ng may sakit. Nag-English kami kasi Bisaya kami. Matigas kami magtagalog. Guys, So, if magtatagalog kami, aasarin lang kami ng Tagalog. That's why we would want better to speak in English rather than speaking in Tagalog. Kasi mabubuli kami for speaking in Tagalog na matigas. So, kaya Kaya ganun. ako matuto Hindi ako kami nag-iinarte dito. hindi naman okay man ko sa Tagalog pero hindi ko comfortable mo speak kasi I'm more against sa English eh. Kaya ang hirap ng ano na talaga ng pari, kaya pagdasal natin mga pari pagdasal natin sila. Yeah. Kaya, Pero ang pastors, alam mo mga pastors na born again? Yung pastor nga, alagang-alaga ng mga parisyoner. What's more pa sa atin, yung mga pari, yung talagang konektado talaga sa ating Diyos yan, kay Kristo. Hindi ba? I mean, the pastors from ganang outside sa Catholic Church, yung mga Protestante. I don't know. Kamu? Pastor naman tawag mo sa kanila. Preacher, pastor. Actually guys, if you ask me who's more corrupt, it's kind of like mga Protestante. Pero bilib ka sa mga Protestante, mga member, mga mayayaman. Oo nga. Yung target nila, mga mayayaman eh. Yep. Hindi katulad sa atin, barya-barya. True lang eh, kasi kung kanang pastor sa Protestant, they are usually like living in comfortable lives. Nagano sila, may mga kotse, pero kakaiba talagang sa mga pari natin, mga ano lang, simple lang. Simple lang yung pare natin eh. Yung pari nga naman mayaman, sis, hindi nga sila mayaman eh. Mas gusto nila maghirap eh, ganun ang pari. Sinusundan nga nila ang ni Kristo. Yung ginagawa ni Kristo. Yun ang kuani kasi yung pinaka-desire nila talaga. Si Kristo yung At you guys I've been to know yung mga Christian based cults. Yun when I realized na how much worse it is. Doon ako nagpasalamat na Katoliko ako. Yes, dapat magpasalamat tayo na kita Katoliko talaga tayo. True. Founded by Jesus Christ, may sakramento tayo. Napakaraming biyaya. Kung naintindihan ng mga sikta, nalalaman nila. Kaya nga ang karamihan na convert sa Katoliko, katulad yung viral na Miss Universe ba yun? Na-convert siya ng Katoliko, grabe yun ha. Tapos yung pinakamatalino sa ibang bansa, isipin mo, talagang sinabi niya ang tunay na katawat dugo ang Eucharistia. Yayay ang mga yayay ang mga Protestante, yayay si Manalo. Ay, wala, talagang yayay talaga sila. Yayay si Manalo. I'm sorry, baby. Nauubusan na sila, nabawasan na sila ng mga member. Tinuod bitaw to na yung gihingon ni Father Darren mo, tangan sila kanon 10%. Sigurado yun, 10%, bawas yun. 10% yun sa kanila eh. Yayay si Manalo, natalo na. Ano sis, kwento mo yung mo sis, dati ka talagang as in nabuhay ka talaga na Catholic faith, yung practicing Catholic. Talaga yung religious family mo, Actually, hindi kay religious akong family karon, kay namatay naman akong tatay na religious kayo. Yung tatay mo religious ka talaga. Yeah. Tapos pagkasunod, yung mami mo, I think namatay na akong mga waiting list yung mga customers pa, they are so impatient talaga. Wait. Ano?
I want to introduce someone, si Yael. Siya yung yung family niya nililigawan ng INC pero hindi siya nagpadala. Catholic Ah, yan. Ganun. Tama. nice, So, nice one. up ka Nice Yael. one, nice one yun. Ang Up ka turo Yael. naman ng turo naman nating simbahan, naman, may mixed marriage naman tayo kahit ibang sikta. Pero ang problema kasi dito yung yung side ng babae. Baka hindi papayag na may mixed marriage kasi ang turo nila kasal ka talaga ng INC. Kung INC yung babae, yung lalaki, maging INC talaga. Ganun yun sa kanila eh. Kasi siguro kung papayag yung babae na mixed marriage, pwede naman sa atin. Mm, Tawag ng mixed marriage. pwede Muslim. O kahit basta lalaki, basta isa doon, Kristiyano, Katoliko, babae man lalaki. Ah, Basta yung okay, kapartner I see. ibang sikta, pwede yung sa atin, mixed marriage. Pero sa INC, Wala na, bawal na yun. Wala na. Talagang huwag ka nang tutuloy. Mm, Kasi aga, talagang yun, kumbaga pinili mo yung kaysa sacramentals, mga sakramento ni Kristo, iniwan mo. Hindi lang iniwan, simbahan, iniwan mo. Ang katawan ni Kristo, yung simbahan yun bibigay ng sa atin, kaligtasan. Mga sacraments, iiwan mo lahat yun. Para lang doon sa babae na minahal mo. Hindi tunay na pagmamahal yun. Kasi ang tunay na pagmamahal nagdadala patungong langit, hindi impyerno. kana si Kuan, actually guys, pero na ko plano ba, mutan ako sa salida ni Felix Manalo. Meron, marami yan sa YouTube channel. Kasi si Dennis Trillo, idol ko yan. Idol mo pala si Dennis, ha? Baka mamaya sa papanood mo ng pelikula ni Felix Manalo, papalitaan namin na INC ka na. No, hindi ako tumulot kasi I don't, like I said, I feel home in Catholicism. Good, very good. Oh, Very good, very good. Kana yan that's why. So, umiyak si Kuan, Felix natalo sa ulcer. Actually, si Felix Manalo sa kwento daw, yan, bago namatay, nagpatawag talaga ng pari. Nakakumpisal pa siya. Hindi natin alam kung napapunta siya ng Hindi natin alam din kung totoo ba yung niya, kumpisal o kasi sa huling sa umpisa pa lang alam niya kasi mali ang ginagawa niya at saka marami na yung naligaw. Tapos sa bandang huli, hindi natin kasi ang Diyos pa rin talaga ang mag-decision talaga. Kiwana Crunch. Okay, gamit na akong Kiwana Crunch. Si Kingsley. Wait, Kingsley. No. Where are you? Tapos pagkatapos ng ses, yung daddy mo, mami mo, hindi siya practicing Catholic, yung daddy mo lang. Yeah, they are both Catholic. So, okay kami dyan. There's no mixed marriage kasi majority sa family ko is Katoliko Cebu is Catholic sila in nature. You know what I mean? Alam mo ba yung talambuhay ko rin? Dati, isa akong nominal Catholic din Bago lang din ako ng alam mo ba sino ang nagpaano sa akin, nagpatibay? Yung ginawa mong mo ngayon, yung nasa larawan mo ngayon, ginawa mong profile. Oo. Akong sweetheart. Isa yan. Kasi, nung una, yung nominal Catholic pa ako, si Father Darwin talaga, blackboard pa yan. Nagsulat-sulat pa yan nung una. Sa Blackboard? Oo, yung niya, yung talk niya. Mga ribulto, mga sulat-sulat pa, chok-chok pa, parang teacher. Alam mo yung teacher? Tapos may nagbibidyo. Yun yung una niyang nagkaroon ng nung na-convert na isang SDS, alam mo yung sa Punto Purpose si Jando, yun ang tandem na sila. Yun ang history noon. Wow. Kaya dating nominal, naging practicing Catholic dahil kay Father Darwin sa kanyang mga talk. Talaga. Magandang gabi sa inyo. Kumusta? Magandang gabi. Ito, nakabalik na ako. Gael, Guno. Good evening. Actually guys, gusto ko na si Robin dire para ako na siya sungugon.
Kumusta Gusto- Brad? Kumusta, Yo, Yael? Ah, Gono? Ito, Anong kinaniban mo, Yael? ito matibay na Catholic pa rin ako at mas lalong tumibay pa ako ngayon. wow. God bless yan, bro. At least nakuha. Si Father Darwin din ba nagpatibay sa'yo, bro? Ay, oo, mas lalo yun. Yun yung mas Oo. lalong nagpatibay sa akin kung paano depensahan talaga ang Catholic. Si Father Darwin talaga. Oo. Yung galing magpaliwanag ni Ang galing Father talaga Darwin. ano mo, sobrang bilib talaga ako kay Father. Ay, yung mga talatang hindi ko maunawaan. Si Father Darwin lang talaga nagpaliwanag ng maayos. Hindi ko talaga maintindihan yung mga sa talatang yan, lalo na yung sa tatlong persona. Ang hirap maunawaan talaga, as in. Pero siya yung nagpaliwanag ng maayos. Yun, doon ko nakuha talaga. Ang nagustuhan ko Oh, mga si Father Kwan din, Darwin, bro. Si Apple. Paul Alima. Paul Apple. Alima din. Actually, Maunawaan mo rin. actually, grabe ang charisma ni Father. Oh yes, actually. tama yun. Alam mo, ang ilan ang subscriber namin dati? 10 lang kami. Oh, talagang nagsubaybayan ko ng punto per punto. Nasubaybayan ko yan. Kaya nagkaroon ako ng YouTube channel, nagkaroon ako dahil kay Father Darwin. Actually, Oo. I made, Umusbong. Grabe. actually, I made edits about him, so, Magkaroon ka ng channel, sis, gagawa ka. sa TikTok naman, sa YouTube channel, wala. Sa YouTube, gagawa ka. Really? Pero di ko ganay mo pansin ako. Papansin ako. Malay ni mo, Father. mapansin ka. Ala. Gusto, asa siya sa Zoom, nasa Zoom meeting, no, di ba? Gusto kong reach out sa kanya, Mapuntahan mo lang doon sa busy lagi si Father Darwin. Such a busy man. Ang daming ginagawa, may exorcism pa, may preaching pa, halos hindi na talaga, pagod na pagod. Nakikita ko sa kanyang mga post, lagi na nagpahilot eh. What? Nagpahilot dahil I'm bugbog. his follower. I Dahil am his bugbog sa follower trabaho. sa personal Facebook niya or sa yung page yun. Sa kanyang Kasi personal. I've never seen one. Sa personal lang yan, personal. Uy, sana all nakadto jud mo ako Kasi if we are friends in Facebook, I'll just spam memes. Iulitin ko, announce pala dito mayroon tayong annual 49 CFD kay Father Darwin yan sa darating na Mayo. Next year. O baka Next year ngayon pa pa lang magano na kayo, maghanda-handa na, ipon-ipon. Sa Bohol yan, Bohol gaganapin sa parokya ni Father Darwin. Ang alam ko doon sa doon sa exorcism na niya ngayon bago sa ginawa niyang office na bagong gawa. Baka malawak baka doon gaganapin. Guys, mabatin ko kayo. Guys. I-welcome natin si Creeper. Nag-chat kasi ito kahapon si Creeper, kagabi. Yeah, he's also Gusto daw chatting niya as well. makinig sa aral ng Catholic. Ewan ko kung si Creeper yata. Anong religion mo, Creeper? Kasi si Creeper parang din siya, gusto siyang MCGI siya. Parang gusto siya makaunawa sa aral ng Catholic. Pagkyatin mo bro, pagkyatin mo. Magtanong ka, Creeper, sasagutin ka namin. Sa comment na lang, sa Baka comment na may lang. katanungan ka. GGI siya, bro. Oo, MCGI siya. Sige, pwede siya magtanong. Oo, pwede ka magtanong, bro. Kung may gustong malaman, maunawaan, may kabagabag ka, pwede mong itanong, bro. Diyan sa comment section, pwede naman siguro. Kasi mahirap din magpaliwanag pag walang tanong Mas may tanong, direct ba? Mas madali ngayon kasi may application na para sa mga ganyan tanong. Maano na kayo ngayon? Social media na kasi tayo kaya madali. Mas technology ngayon ng kung paano nila masagot may paliwanag. Hindi na ngayon na walang nagpaliwanag, Dala social media natin mabilis na lang. Dati ang daming Protestant kasi nga walang mga ganito Hindi house to house pa maunawaan. yung mga house to house pa yung mga Protestant mangaral. Oo, walang Actually, yung magpapaliwanag. Jehovah Witness at Mormons. Actually, ang si Jehovah Witness and Mormons na-reject na sila sa mainstream Christianity. Kasi ito silang theology Bakit ang ginawa? Actually, alam mo yun kasi they don't believe that Jesus is in Jehovah Witness, they believe na si Jesus is Saint Michael. That's their theology.
Sa kanila, ang si Jesus Christ nila God, pero maliit na God. Parang ganun ang tanaw nila. Sa atin, fully God talaga eh. Oh, Oo. that's no, kasi alam mo, heretical ang Jehovah's Witness, and worse, yung founder nila is part of the Freemason. Basta mga mason, kagaya ng mga ni Manalo, sumali sa mason. Wala na Mason. yan. Pacquiao, sumali din sa Mason yan. Oo. Wala na yan. Mason, Naalis na sumali ng grasya ng Diyos. Ano, Kasi yung Pacquiao? primi, Mason pala yan. Freemason kasi. Oo, mason yan bro. Hindi mo ba alam? Delikado pa naman. Mason yan si Pacquiao. Kasi sabi ni Father Darwin, mahirap daw i-deliverance yung Freemason ring. Oo. Member ng ganun. Oo. Grabe, salinlahi daw yan. Oo, layo yan. Oo, delikado yan. Grabe daw ang ganun yan. Kalaban talaga yan. Grabing ano daw, grabing atake ng demonyo dyan pag member ka pala ng ano. Yan yung pinagkukutaan ni Satanas eh. Kasi yung mga, Wala mo halimbawa, masunod. yung mga kuan, yung mga simbahan ng satanic, ang mga pinuno niyan, mga mason eh. Mangyayaman pa na, no? Yeah. Mayayaman yung mga mason. Oo. Grabe. Mayaman talaga yan it's so kasi ironic na yung influence mga lahat Mason is like elites, pero it was started by mga stone shavers. Kanang yung mga stone gani, like they carvers na sila. Kaya sobrang yaman nila, grabe. Kasi kuan kasi ang Freemason kasi yung Illuminati, nag-iisa sila. Yung Illuminati kasi kuan na talaga, reject from God na talaga yan. Yung Illuminati. Grabe naman yun. That's why yung alam ko na I have a grudge on Mason talaga eh. Pero yung kay I don't know if I don't know, I'm so curious about him. Why? Gusto ko siya usapin eh. Kasi I want to learn so much from him. Di ko sang-ayon sa mga iglos na yan. They tried to convince me but they failed. Tinatawag din pala silang fraternity, samahang lihim. Nagsimula sila nung 16 hanggang 17 siglo sa Europa. Ang ginagamit ng simbolo, matagal na yan, bro. ritual nila, simbolo, ito yung tinatawag na kumpas, square, or eye, pyramid, at iba pa. Marami pa ng simbolo, no? Yung mga simbolo ng INC bro, parehas talaga sa simbolo ng masin. masin. Sila. Oo. Tapos humanism, occult, at natural religion. Layunin ang Kaya nga itong mga pala, INC. Tama nga, ang layunin nila, universal brotherhood. Yun sila yung nagsusulong ng one world sila, religion. Napapansin mo, tulong-tulong sila. Sila yung nagsusulong ng one world religion, bro. Actually, yung samahan nila na parang organisasyon, parang religion na yan. Parang power na power talaga, no? Parang sumasamba na rin sila doon eh. Pag tatakbo ka ng eleksyon, pag member ka nila, sigurado yun. Labasan ng mga pira nun. Magtutulungan yan. Mapapansin mo yung gawain ng INC pag election, isang boto sila. Ganun yung ang mason eh. Mapapansin mo nga. Yung why boto ng they are so disturbing when I find out about them, by the way. Kaya mapapansin mo nga, tama nga, yung sa INC napapansin ko, talagang yan, once, tawag lo, black voting, kumbaga. At saka grabe sila sila ang pinakagrabe makakritik sa Catholic, palihim lang. Grabe, pira-pira talaga, no? Kaya yung simbahan, yung 1738, si Pope Clement XII, naglabas ng unang papal bull laban sa Freemasonry sa 1983 naman sa Congregation for the Doctrine of the Faith sa panahon ni Pope John Paul II. Yung Bavarian Illuminati, bro, nilipol yan ng hindi simba ng government na mga Kristiyano eh. Bavarian Illuminati hanggang sa nabuo yung Mason.
nag-isa sila. Para yun talaga yung mga mas Illuminati dati na hinahabol ng Christian. Kasi pinapatay sila sila yung mga sentro ng mga heretics talaga, Oo, mga pinakaano na sila. karumal-dumal. Kaya nga, maraming pa nang kumukontra rin Sila yung natin. sila yung sila yung dati nagdadala ng mga yung mga witchcraft, yung mga Mga ano pa yan, anting-anting, yung yung mga ganun. magsamba sa sa Pangpaswerte, ganun sila demonyo. yata Sa kanila yan. Yun kaya nga nung pagpasok ng sa US yung Freemason, doon na nabulgar na sila yung mga Illuminati. Kasi palihim Oo, palihim nga. Hindi pala naubos. Oo. Palihim nga sila, palihim. Mm. Iwan ko kung anong century pa. Ang kumalaban talaga, mga church father sa Gnostic, tinatawag na Gnostic, 1st and 3rd century. Nagtuturo Kasi ng yung mga kaligtasan ay sa pamagitan lang ng lihim, ng kaalaman. Hindi pa na yung napalatay kay Illuminati, Kristo. yung Illuminati kasi mga demons talaga ang mga practices Ayon kay noon. Saint Irenaeus against heresies. Oo. Ito pala, dito pala kinuha yung Saint Irenaeus of against heresies. Maling aral sila dahil tinatanggihan nila ang pagkatao at pagka-Diyos At ni saka Kristo. ito bro, ito pa, kung mapapansin mo yung Satanic Bible, kontra lahat sa Biblia at lahat ng doktrina ng iba't ibang religion nandoon sa sa Satanic Bible. Halimbawa, ang Islam nire-reject ang pagka-Diyos ni Kristo. Nandun Hindi din, no? naniniwala na ipinako si Kristo, hindi naniniwala sa Trinity. Oo nga. Nandun yan bro. Nandun, Ayaw nandun, binyagan oo nga, ang nandun nga, bata. naalala ko. Oo, nandun. Naninilala ko yan. Ayaw, Ayaw. May Bible ka Bawal noon na satanism, bro. Friendly. Meron ako sa bro, sa PDF, hindi ko lang nabasa lahat. Yung tungkol din sa yung rebulto, nandoon din sa bro, Satanic, kung anong mayroon sa Bible. Oo, baliktad doon sa Satanic Bible, bro. Ibig sabihin, wala rin silang mga santo, di ba? Against din sila, no? Allergy. Against sila sa mga Against sila sa- imahe ni Kristo. Oo. Oh! Talaga, doon mo malalaman talaga, no? INC. Brr. Grabe, no? Kaya nga kung rebulto ang paksa tapos gagamitin mo yung Satanic Bible kung meron ka, masasako mo sila doon, nasa demonyo ang aral nila kasi pareha sa Satanic Bible. Kaya pala may nag-viral noon, yung babae ng member ng Satanic, sinunog yung Bible. Na-convert. Is it like Oo, Na-convert siya ng kaya nga ang Satanic. picture niya? Kaya nga ang kuan ng simbahan, bro, pinaka-mortal na kalaban yung mason kasi Oo, nandiyan na mason yung talaga, Illuminati. mason, number one. Baliktad ang aral. Mula pa yan ng pag-iral ng kakristyanuhan, nandiyan na yan yung mga Illuminati talaga. Mga Arians din, no, sa 4th century, si Arius, nagtuturo na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Dito pala din kinuha, nila lang lamang, laban dito. Kaya dito si Saint Athanasius at Council of Nicaea sa 325 AD, na si Kristo ay consubstantial, iisa ang pagka-Diyos. Nanindigan. Kaya kumikilos talaga yung mga natin, no, mga church fathers sa unang panahon pa talaga. Kasi marami, mas Oo. matindi pa lang rihe dati, mas matindi. Hanggang ngayon. Matindi. Hindi katulad Actually, ngayon, may aral-aral na lang, hindi katulad noon talaga. May nabasa ko dati kasi tungkol sa Barbarian Illuminati, nakalimutan ko lang. Inahanap ko nga kung saang libro makabili niyan tungkol sa Barbarian Illuminati. Kasi kumpleto yan ng details Kumpleto ng details yun. Doon nagsimula ang lahat ng aklat yun. doon nagsimula ang lahat ng Freemason. pagkontra sa aral ng simbahan. Yung Barbarian Illuminati. Basta matagal na yun, mga early Christian pa. Mayroon ng Illuminati. Grabe nung mga aral na yan. Grabe, nakakatakot. I don't know if kasi like ayaw, have you guys noticed na sa INC ayaw sila sa rebulto ni Mama Mary? Ayaw nila. Kasi doon mo malalaman Ayaw nila, na pero pag gusto ayaw nila mga sa rebulto ng bukod. mamahal na birhen, mga demonyo yun, sakop yun. Revolto Ano na? na Kaaway ng Kasi kaaway kaaway. ng Diyos yun, bro.
Oo, Ganito bro, ito. Sa Salmo 74, biblical yun. 4 hanggang 10, mga kaaway ng Diyos yung nanggigiba ng rebulto. Halimbawa, sa Dos Chronicles 3, 10 hanggang 13, ang Diyos nagpagawa kay Solomon ng templo at may mga rebulto. Yung templo ni Solomon nilusob ni Nebukadnezar kasi mahaba ng panahon, ilang hari nang dumaan na nagiba yun. Kaya nga, yun yung sinasaysay doon sa Salmo 74, 4 hanggang 10. Nilusob ng yung mga kaaway Panginoon, giniba, winasak lahat. Sa English pa yun, sacred image, mga banal na mga imahe. Kuan talaga, mga kaaway talaga ng Diyos. Kaya yung mga pastor na nanggigiba ng rebulto, kaaway talaga ng Diyos yan. Kasi yung simbahan natin, yun yung nakaangkla na yan, naka-shadow na sa Old Testament. Halimbawa, sa Ezekiel. Sa Ezekiel, sinasaysay doon na ang templo ng Diyos puno ng rebulto. Mapapansin mo, yung templo ni Solomon puno ng rebulto. Ngunit, hindi kaparehas natin na puno ng rebulto. Yung sunod ng Ezekiel, Daniel, hinulaan na ang Diyos magtayo ng church sa Daniel 2:44. So, natupad yung kabuuhan ng Ezekiel sa panahon natin. Tinukbangan naman sa Isaiah 19:19. Kaya nga yung simbahan talaga ng Diyos na yung templo ng Diyos, mayroon talagang mga rebulto from Old Testament until New. Kasi ang katuparan ng Old Testament ang New Testament. Kaya nga inutos sa Exodo 25 na gumawa kayo ng, 'di ba, imaheng yung cherubim. So mayroon talagang imahe. Kaaway ng Diyos talaga yung mga walang rebulto Kaya doon na mga simbahan. malalaman talaga. No? Kaya nga meron akong proposal sa Tama ka, bro. INC. Baka bukas siguro, papasukin ko. Dalawa yung proposal ko papatunayan ko yung aral ng INC ay sa demonyo. Yung ikalawa, yung rebulto ng mga INC ay Diyos-Diyosan. Oo, pwede bro kasi sa halimbawa Pwede ko gawing affirmative, no? kasi Affirmative kasi ang pinahintulutan sa Biblia yung larawang mga banal. Halimbawa, sa Levitico 10:10, kilalanin ninyo ang mga banal at hindi banal. So mayroong pagkilala. Jonathan? Kasi hindi lang man Bibig ka Diyos-Diyosan yung yung rebulto may mga maling aral. Tapos kuwari, yung imahe ni Felix Manalo, nag-exist siya as in Felix Manalo. Ang maging Diyos-Diyosan na yung pagkasugo niya na piki. Yun, doon papasok yung Diyos-Diyosan. Kaya may proposal saka, na ako Ewan kung kumagat mayroon ako nung kagabi yata bago ko kumat na ako naman sa nalupat Sirac lang ako. sa Sirac City 33 bro. Wag ninyong kalimutan ng mga taong mga banal. Nasa Sirac yan, City 33. Oo. So kaya nga wag natin silang kalimutan. So mayroon tayong paalala, yung mga image, mga rebulto. Halimbawa, tinanong ka, inutos ba ni Kristo? Ang sabihin mo, tapos na ang utos. Diyos ang nag-utos sa Old Testament. Ang gamitin mo yung Exodo 25. Inutos talaga doon sa Exodo 25 Sabihin mo, isa lang ang utos. Bakit mo dadalawahin ang utos? Tapos na ang utos sa Old Testament mo gumawa ng rebulto. Doon mo siya depende yan kung paano mo sagutin Kasi iipitin nila sa Kristiyanos, inutos ba? So, sagot mo, ang Diyos mismo ang nag-utos, tapos na ang utos. Ganyan yung argumento dyan, bro. Tapos na, sa Exodo 25, 18 hanggang 22. At saka, ang templo ni Solomon, ang templo ba ni Solomon, nakapareha ba sa Katoliko? May rebulto ba? Meron. Ezekiel 41, 17 hanggang 20, 2 Chronicles 3 hanggang 10, inutos nga. Exodo 31, 5 hanggang 6. Mayroon doon mga inutusan gumawa ng rebulto sa Exodo 35 din. 1 hanggang 6. Mga talatang yan. Kaya nga natatawa ko, pinag-aralan ko pa minsan kanina, lang ko yung papyo na aral lang. Natatawa ko yung yung aral ng INC ay sa demonyo. Tugma talaga magugulat ka, nagugulat ako. Umano. Ang patunay na ng aral Diyos nila ni Kristo ay sa demonyo na Ang patunay bro na pinakamatibay na magagamit mong talata na natupad sa ila yung 1 Timoteo 4:1 hanggang 3. Ang sinasabi doon na sa mga huling araw ang mga aral ng demonyo, 'di ba? Mga aral ng demonyo
lilitaw sa huling aral, ang aral ng demonyo, bawal mag-asawa, bawal kumain. Yan nga, pasok Diba? na lahat yan. Sabi ng Diyos sa Gawa 10 hanggang 15, wag mong isipin marumi ang nilinis ng Diyos. So, ibig sabihin, nilinis na ng Diyos. Tapos At saka kinunta nila yun. aral ng demonyo, bawal mag-asawa ng Ganun yun Bawal sa kanila aral talaga nila Kaya nga, yun. Bawal magugulat ka mag-asawa nga, ng aral hindi nila, ka isa panali. demonyo lahat. Sa At saka ang sinasabi doon, bro, sa huling araw lilitaw. Kailan ba sila lumitaw? Hindi naman sila lumitaw sa first century, huling araw sila lumitaw. So, tugma sa kanila 'yun, 'di ba? Tapos meron din yung talata na ang tumanggi sa pagka-Diyos ni Kristo ay siya ang anti-Kristo. Yung mabigat din na. Nasa sa Juan, ang basahin mo doon, 1 Juan 2:19 hanggang 22. Sa 1 Timothy Yun yung talata 4:1 yun. hanggang 1 Juan 4:2-3. At saka ito pa, bro, ikalawang Korinto 11:14. Ang Maging si pinakamatibay Satanas kong man, magkunwaring anghel ng liwanag. So si Manalo, anghel. So si Satanas, nagkunwaring anghel. So tugma din ganun sa kanila yan, yun. ganun. Kasama talaga. Oo. Iwan ko lang kakasa sila dyan. At saka, tingnan mo, Magaling sila magpaliwanag, araw ng bro. pasasalamat. Ito mo, kay na Felix Manalo na sila nagpapasalamat, hindi sa Diyos. Kaya mayroon silang imahe na ano eh. Ito mo, sa mga Kaya doon mo talaga pasasalamat, malalaman talaga. never nilang binanggit ang pangalan ni Yeso Cristo. Wala, never. Puro salamat, Bradel Ed, Felix Manalo, mga Eduardo B. Manalo, salamat. Mga katakot. Mga ganun. Hindi mo na nagpasalamat sa Diyos. Mga katakot. Kaya Kasi talaga- sa kanila kasi, si Manalo, parang equal kasi sa kanila si Kristo at si Manalo kasi si Manalo daw makapagliligtas sa kanila kasama sa kaligtasan. Kasi kung hindi ka mananampalataya kay Manalo, hindi ka maniniwalang sugo, hindi ka maliligtas. Yan, isa din yan, So, bro. ganun nga Matatawag ang din ng puntahan. Diyosan yan, bro. Diyos-Diyosan yan, pasok yan, idolatry Diyos-Diyosan yan. yan. Idolatry yan kasi idolatry in-idol yan. nila si Manalo na makapagliligtas. Isa lang ang tagapagligtas, si Kristo lang. Kristo lang. Kahapon ko sana yan, nalubat na ako kahapon eh. Nandun ako. Kasi ang tanong mo diyan, bro, ang unang para masako mo siya diyan, tanong mo diyan. Si Manalo ba para sa inyo? Ganito yung tanong mo diyan. Kung maniniwala ka ba ni Manalo ayon sa inyong aral, maliligtas ka. Ayun yung tanong mo diyan. Pag sinabi niyang oo, Nasako na. so ayun, sako na, sa rebuttal mo na yung tirahin. Ngayon kung sabihin naman kay Kristo naman, sinong mataas, si Manalo o si ano, ganun lang yun eh. Oo. Kasi Hindi, mababa wag sa mong kanila si Kristo. hindi. Wag mong itanong kasi nga wag mong itanong 'yan kasi alam naman natin ang isasagot nila ay siyempre si Kristo. Wag mo nang itanong. Pag magtanong ka kasi, yung tanong mo ipunin mo yung tanong mo tapos doon mo sa rebuttal itira. Halimbawa, yung tanong niya, para ba sa aral ninyo pag hindi ka mananampalataya ni Manalo, hindi ka maliligtas. Ayun. Tapos magtanong ka ulit, pag ayon ba sa inyong aral, pag hindi tinanggap si Manalo, hindi ka maliligtas. Ganon. Sinabi na hindi kasi si Manalo sugo nun. Tapos doon mo sa rebuttal yung tiray, sabihin mo sa rebuttal, nako, para pala sa kanila tagapagligtas si Manalo. Sabi sa Biblia si Kristo lang ang tagapagligtas. Ganon. So, di bale pag nagtatanong ka, huwag kang magtanong ng masasagot. Ang itanong mo, yung itanong mo, yun yung gagamitin mo sa rebuttal. Oo. Kumbaga, yung sagot niya, sako siya. Kasi nga, sa Biblia, si Kristo ang tagapagligtas. Sabihin mo sa rebuttal, wala sa Biblia si Manalo. Rebuttal mo dadalhin yun. Ang debate kasi, sa cross-examine, ang itanong mo, yun yung itira mo sa rebuttal. Babanatan mo sa rebuttal. Tama nga. Kasi sa rebuttal kasi, nakikinig ang mga tao. Dyan yung audience, yung audience, yung audience. Sa question and answer kasi, puro yan pandaraya Ganun talaga yan. Sa rebuttal talaga. Sa rebuttal nakikita. Sa presentation, sa rebuttal, conclusion, doon yung paglilinaw dyan. Pero sa tanungan, maraming kasi umiiwas, hindi sumasagot, hindi klaro, mga ganun kasi sa tanungan Kaya, Ganyan yung technique. Tama. Ang diskarte kasi sa tanungan, ipasang-ayon mo sa tanong mo ba?
Kumbaga pipilitin Oh, natin, yun yung sangayon ka ba? sangayon ka ba? Tapos maghanap ka ng tanong na hindi niya hindi niya mahindian, 'di ba? Kasi may Yung tanong ganon. na kahit saan sa pupunta, kaliwa kanan, sako siya. May mga ganong tanong eh. Oo, kasi kahit sabihin naman yang aba hindi si Manalo, ganon. Pag rebuttal, sabihin mo pa rin sabi nila sa aral nila, pag hindi ka mananampalataya ni Manalo, hindi ka maliligtas. O malinaw yan, tagapagligtas si Manalo. Pero sa ano bang sabi sa Biblia? O, di ba? So ibig sabihin ang aral nila na kung hindi ka mananampalataya kay Manalo, hindi ka maligtas. Imbento, gawa. O, ganun lang. Kasimple. Kaya sanayin natin yung sarili natin sa mga... Kasi busy lang talaga ako sa trabaho, kaya ngayon tutukan na natin yan. Praktisan na natin yan. Then, nakailang debate na rin kasi ako dyan eh. Siguro nakadalawang beses na ako. Ang kuan kasi bro, Nung unang debate ko, dinaya ako. Ang technique kasi dyan bro, lahat ng itanong sa'yo, sagutin mo ng may talata, ganon, sagutin mo. Tapos, pagdating naman sa cross-examine mo, ang itatanong mo, yung hindi niya mahindian, nasa doktrina nila. Tapos taliwas sa Biblia. Yun yung, taliwa, di ba, ipalabas mo sa Biblia, yung sinasagot niyang oo, sinasangayon na taliwas sa Biblia, wala sa Biblia, mga ganon. Gawa ka ng grupo na, yung parang sa mga baguhan na trainer, sino yung sasalang ay, na nandito na bro. Nandito na bro. Kasali naman. Lang kasi sumali ka sa Ethos Bot. Sumali ka sa Ethos Bottom. Actually, nag-uusap pa kanino Mina, yung grupo namin dati, kuan namin uli, bubuhayin para panglaban sa mga INC. Sino Mina ang Kasali yan, si Jonathan, sinali ko yan. Sinama ko yan. Ethos Bottom ako. Pinalitan ko lang yung kasi nga, pag umakyat ako doon sa ibang platform, hindi nila ako tinatanggap pag yung join. Makinig ka lang bro sa kuan, mga sila Boy Letra, Uncle Na, sila Toys, sila Nomina, makinig ka lang sa mga kuan isulat mo yung kung maganda yan bro, i-record mo yung mga argumento para makuha mo paano i-deliver, paano sumagot, paano magpaliwanag, ganun lang siya bro. Nakasala naman ng globe yan eh. Kasi ma-inspire ka sila, lakas ng loob, piki sila, tapos tayo hindi tayo maging dapat tayo yung mag-isik masikasik eh. Tayo yung ano ba ang mga bloodline ng mga tunay na Kristiyano? Palaban yan bro. Hindi natatakot sa hindi natatakot sa kamatayan yan bro. Lalaban yan kasi dahil sa katotohanan, dahil nasa kanya katotohanan. Ang mga santo bro, kahit pugutan mo ng ulo, hindi talaga tatalikod sa pananampalataya yan. Hindi talaga yan. Kasi lahat naman tayo mamamatay, 'di ba? Ang importante na maligtas. Sabi nga ni Kristo, mapalad ang mga namamatay sa pinaparusahan sa pangalan ko, 'di ba? Yung hindi talaga tatalikod, yung ulahan talaga yun. Grabe. Hindi kagaya ng sa iglesia, pag na-corner, wala na, tatakbo na. Yun ang nangyari kami ni sino yung kadibati ko? Tumakbo. Basta nako-corner si mga ANC, tatakbo na. Sabay, ang ganda pa yung topic namin. Laglag talaga sa lagi eh. Pagkasikan examination na, wala na, tumakbo na. Wala na. Sabay tawag, mga ilang oras tumawag. Sabay i-repat nila sa platform na, ganito tumakbo. Pinalabas akong tumakbo. Napaka madaya nga. Doon ko nalaman na ang content lang palang ginagawa nila. Bibigyan kita ng talata mo para lalong tumibay ang iyong kuan. Paninindigan ito bibigyan kita ng talata, isulat mo Episo 6:12 hanggang 16. Yung talatang yan, pag nalatag na basahin mo. Ano yun? Episo 6:12. Episo 6 matibay talaga yan. 12 hanggang 17 ay 16 lang, pwede na yon or 17. At saka kuan yata 1 Korinto 1 tingnan ko nga yung Biblia. Sa kuan yan wait lang, tingnan ko yung Biblia. Yung topic na yan, patunayan natin ang aral nila sa demonyo. Hindi na talagang takbo. Hindi lang yan, nagbibigay rin tayo ng mga referensya ng mga Bible scholar. Talagang Bible scholar, matibay din na nagpapatunay sa yun ang yun ang gasing diskarte ko rin, nagpapaliwanag ako.
Sinusuportahan ko talaga yan. Siguro babanatan ko ng mga Bible scholar sa ano na, sa conclusion. Maganda yung may ganito para ma-exercise tayo paano gagawin, paano pag-aaralan. Kasi may debate sila ngayon, darating si Puilitra sa Martes yata. Martes 25, ano ba? May debate na sila. Lunes. Lunes yata 25. May debate sila sa TR yata sila. Basta Ngayon, sa INC pa victim mga yan. Yun lang natutunan ko sa kanila. Kapag naka-corner na, tumatakbo na. Tapos ang diskarte nila yan, pag wala na may sagot, puro sapaw. Parang pinapatay yung oras. Oo. Kaya nga babaguhin ko nga yan 5 tanong lang, pwede na. Bahala ka tapos doon tayo magano sa presentation Diskarte natin. nila. Diskarte nila pag napapaya na. Papors ka na yung mahabang tanungan. Doon sila makakawan doon sila magaling Magaling na manloko. Kaya ang gagawin ko sa babaguhin ko, 5 tanong lang. Kaya yung tanong mo, yung pinakamatibay na. Tingnan mo kung paano manindigan ng mga Katoliko sa bawat sinasabi. Walang takas-takas. Talagang sugod talagang sugod talaga. Matapang kung matapang. Hindi kagaya sa INC. Wala na. Kapag naka-corner na, ayaw pang aminin. Tatakbo tapos magiging feeling victim pa. Yun yung diskarte nila. Wala silang paninindigan. Kaya minsan pumapasok ako sa nila, platform. Nakakatakot. Sabi ko, puro impyerno hunong to. Pero kasama pa rin natin sa dasal. Sabi ko, ano bang platform ito? Naligaw yata ako. Ako lang lagi pumapasok doon. Sabi ko, pumapasok doon, si Yael. Yan, lagi yan doon, si Yael. 4 na taon na akong inaiyakan nila. Wala nagawa. Yan, wala. Lagi tayong Yael na sa ano. Akala ko ba yung si Jeke ano ka pala, natuloy ko pa pala. Wala pa si Father Darwin nun kung paano ako mag-aral nun. Ang hirap pa naman nawain. Kaso hindi, nandun na nga ako, hindi natin sinabay. Mahina lang kasi yung net ko time na yun kaya hindi ako makapurma Laging naglalag Siguro, kaya lalong mas naging matibay yung Kaya hinahamon ko rin sila, akit naman kayo sa platform namin. Hindi lang yung dito kami laging sabi, hindi. Sabi ko kung katotohanan yung hanap yun. Minsan, dayo-dayo naman kayo, ganyan. Mga taga sa amin, meron na ulit ditong 2 natiwalag. Kaya na sa Bamba, ganun. Ganun? Mga tinatamad mayroon na tayo lang. na-attack sa kanila? May mga kapitbahay kami, natiwalag na 2. Ayaw na sumunod. Dyan sa kapitbahay mo? Pinapangaralan mo ba o ano? Hindi, ayaw talaga nila. Wala na, hindi ko naman sila napupuntahan, pero ayaw na talaga nila. Pinuntahan pa kasi sila ng iglesia Yung kinukumbinsi pa. Kumbaga ng lamig. Nung INC. Ng lamig na. Yung kino-corner pa siya, dami nila, parang 10 ata punta sa bahay. Yung ginawa niya, nagpunta siya sa kwarto. Nilak niya. Nakakatakot yung ganun, parang hindi bawal na yun Trespassing Hindi. na yun. Oo, yung parang Parang sa pilita. Kaya mapapansin ko sa kanila, Kaya pala, dapat intindihin din pala natin sa Nakukonsensya mga yan. Nakukonsensya, yung mga anjos kasi dapat hindi ka sumusuko, ganyan, naririnig ko pa. Dami nila. Wala silang nagawa. Doon sa sinarduhan niya yung pinto yung kwarto Dalawa sila. Supervisor ko nga, araw-araw kami dati minsan HR na kami ng supervisor ko Supervisor ko yun Dibati kami lagi, araw-araw. Pupunta sa ko, sekreto lang. Dibati kami. Nakakatawa lang talaga yung ginagawa nila. Kaya talagang sabi ko, sir, biblical yung binibigay ko sa yung mga talata, hindi mo paniwalaan yan. Samantala, ikaw puro ka putol-putol ang talata. Hindi mo tinutuloy basa, hindi ka unbiblical yung sayo. Sabi ko, palasi yung ginagamit mo sa akin. Hanggang ngayon, pinagdasal ko pa rin talaga supervisor ko.
Pero sa amin dati, ang dami din, ang dami naman, madami dito sa amin, sumama sa iglesia ni Cristo. Kaso nga lang ngayon, yung iba, ang dami na rin tiwala kasi naumay na sa paulit-ulit na maling pangaral, gano'n. Na-realize Ah, nila Ay, na ganun ito, yun. talaga. ito bro, Ganun yun. idagdag ko na talata bro, yung kuan, sa, doon din sa Episo, idagdag ko ng talata sa Timoteo pala. 1 Timoteo Ah, 3:13. ah, Sabi dito, habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao sa pangangaral at sa pagtuturo. So ibig sabihin, gusto ni Kristo na ang tema kasi dito mabuting lingkod ni Kristo. Ang mabuting lingkod ni Kristo, kuan talaga iniuukol ang buhay sa pagbabasa ng kasulatan at sa pangangaral. Yun, kaya nga sa 1 Pedro 3:15, lagi kayong handang sumagot. ganun talaga. Kailangan lagi tayong Oo. araw-araw, gabi-gabi Isulat, nag-aaral. isulat mo itong talata, ito yung magpapatibay. 1 Timoteo 3, Tres. 3:13. At saka ito, sa ikalawang Korinto naman rin, tingnan natin. Sa amin dito, yung Siguro hindi 2011, kaya ng grabe. record ko kasi Grabe siguro ang kalakasan mangyayari talagang siguro yan, Lods. 5 minutes. Tapos, tao. 3 Hindi, minutes yung isulat mo tanungan, lang sa tapos kuan. 5 minutes. Yung debate ba? Oo, yung ano, kasi hindi kaya ng ano ko eh. Puno na kasi yung ano ko, wala akong memory. Siguro mangyayari niyan. 5 minutes stand, 3 minutes yung tanungan, 3 minutes yung stand. Basta 3 minutes, sabay conclusion na agad, 3 minutes. Pwede na yun, no? Sobrang haba kasi pag ano eh. Mapupuno yung ano ko, yung memory ko kasi nire-record ko eh. Kasi alam mo naman yung mga yan. Di ba kung papayag sila, 5 minutes stand, 3 minutes yung... Hindi kaya 5 tanong nga lang eh, babawasan ko na ng oras eh. 5 tanong lang eh. Ito pa bro, ito pinakamatibay ito. Konektado to doon sa episode 2 sa hanggang episode 2 sa 12 hanggang 17. Konektado itong ikalawang Timoteo 3:16. Sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakinabangan sa pagtuturo sa katotohanan at sa pagsaway, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Connect mo yan dun. Pero yung episode 6, ang ganda kasi ng episode 6 bro, basahin ko nga. Maganda kasi yun, pang ano din yun eh. Pangpatibay talaga Pang ng loob. dipinsa din yan talaga. Yung ano. Pangpatibay ng loob to bro. I-connect mo lang siya sa 1 Pedro 3:15. Pero itong episode, basahin natin yung episode. Ang ganda nito episode, episode 2. Ito, basahin natin. Episode 2 sa saan na ba ito? Ayun na. Episode 6. Episode 6 pala. Episode 6, 12 hanggang 16. Basahin ko ha. Sige. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. So, ang argument natin, hindi naman sa personal, kundi sa mga pinuno ng mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, umiiral sa sanlibutan ito. Siyempre, yung masamang espiritu talaga, yun talagang, Ginagamit din nadadaya nila yan, yung espiritu daw, gagayit. Sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Sa 13, kaya't gamitin ninyo ang kasuutan ng pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban. Makikipaglaban tayo sa pagdating ng araw na sumalakay ng masama. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. So hindi ito bakbakan ng literal, ito ay spiritual, yung baga pangangaral. Isuot ninyo yung mga debate ba ganun. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral. Ayun, pangangaral nga ang tema ng magandang balita na kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot sa 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ayun.
So gagamitin natin ito ng may katapangan. Magbabagsak-bagsak, Maging matibay tayo, isuot yung baluti. Yan, subukan natin yan. Oo, so yun, ang episode 6 sa 12 hanggang 17, yan yung nagpapatibay sa atin. Bukas, ano natin. Doon naman sa Ngayon, Timoteo papasukin natin ngayon, 3:16. Bigay tayo ng ano, Oo. bigay tayo ngayon ng Wag muna. Hayaan mong sumalakay sila kasi sabi dito sa Biblia, sa bagay kasi inantay lang kasi nagpahapyaw kasi ako kahapon doon sa platform. malakay sila. Pumunta si pumasok yung kalabang ko dati. Akala ko, sabi ko, kumusta ka na? Hindi na natin sundan, nagpahapyaw ako ba? Hindi naman kumagat. Nalubat lang kasi ako Hindi naman sa lahat ng oras aggressive tayo. Halimbawa, napunta tayo doon tapos naninira ganito. Pag may kaalaman ka, pwede kang umakyat. Ganun. Depende kasi yan. Ang importante, lagi tayong handa sa katwiran, manindig sa katotohanan. O sa pangangaral gamit ang salita ng Diyos. Tama yan. Buti na lang mga araw-araw tao tayo dito sa amin, mag-aaral. Hindi tauhan pwede na. Sila nga, nag-aaral araw-araw, tayo pa kayo. Buti tayo mga tao Meron dito akong sa amin, 9 months. nakatauhan na. May 9 months kasi din ako dito, Bible school. Tuwing linggo naman. Maganda kasi mayroon kaming out, tawag ito. Sabi sa Kwan bro, sabi sa 2 Korinto 3:15, kung sinasabi dito mula pagkabata, alam mo na ang kasulatan, kumbaga nag-aaral ka. Sa 16 naman, ginagamit mo siya sa pangangaral. Sa Timoteo bro. 2 Timoteo 3:15-16 yun. Maraming talata man Up ka Uncle. Naomi na. Kumusta ba? Ano bang meron? Sino Mina? Kumusta sino Mina Meron bang ngayon? mga debating naganap doon? Sino Mina? Si okay naman Meron. Sino Mina Kay Jordex kanin. Dapat maggawa tayo ng grupo na pang tapos na ba? Sinong nagdidebate doon? Si Nagdebate sila. Kahit sa kaninong platform. Si Crisis God Ay, Crisis God. Walang Katolik. kasi nonsense yung mga kuan niya kontrahan niya sila puro sikta kasi, yan, parang tatag siyang ng tao. IEC, hindi siya naniniwalang Diyos Kristo kasi kuan ni Jordex din. Okay. Kay Dino yata, kay Dino undefeated yata. Sino Mina? Yung si brother. Malaking puntos din mo yun sa rebuttal. Doon mo ipahayag na Sino Mina pre? Sino Mina? Si ba yun? Hamskiri. Samskiri. Yung nga, nagano yun, di ba? Nagano na. Tawag doon, Hamskiri. Nagano na siya ngayon. Hamskiri, sinumina sakray. Isa yan sa mga apologists natin bro na magaling, matibay. Hindi, nag-aaral siya ng pagkapare, di ba? Isa yan sa pinakamagaling bro na apologist natin. Pumasok pa siya sa seminary, hindi? Matalino yan. Kailangan natin mga ganyan. Hindi ko alam. Member siya kasi ng... Maganda yung may nagturo. Hindi ko alam. Pakalpo. Hindi na. Kaya ako, umaakyat ako sa mga apologists nag-live kasi nga, para... Bro, marami kang matutunan dyan kay Nomina. Kay Boyletra, kay Uncle Nas. Marami kang matutunan dyan. Guys, kilala niyo ba si Executive Secretary yung dami niya nilalampaso din na INC eh. Sino? Kuan yata yan, secretary ng ethos yan. Si kilala ko yun. Executive Secretary yung nakalagay sa niya. Ang dami niya nilalampaso. Vice President yun si yata eh. Ang dami niya nilalampaso na parang si Twisted simple lang yung niya, mahinahon nga lang. Pero Petros yata yung vice natin. Ay, iwan ko lang. Dami nilalampaso niya eh. Etos bottom pa rin ako kaso nga lang pinalitan ko yung profile ko dahil pag umakyat ako sa mga mahinahon siya, pero natararanta. Papanood nyo rin pala yun. Nag-aaral kasi siya lagi. Babae. Bro
palaban tayo, bro. Kahit na-corner na sila, makakapal pa rin ang mukha, sugod pa rin eh. Unang debate ko yan, Talagang nagkakawan sila mga sa akin. ANC, Sabi ko, bro. sino sa inyo? Kahit founder niyo. Sabi ko sana. Time na yun, isang cellphone ko lang kasi sabi ko, nasa isang aklat, Oo. yun ang gamit ko. Oo, ano sila eh. Hirap din pag wala kang mga aklat eh. Kailangan din, may aklat ka din eh. Hindi, meron namang aklat at saka sa chat GPT, napakadali lang. O, kaya nga eh, minsan doon ako kumukuha eh. Sa libro, parehas din. Walang pinagbago. Wala nga, walang pinagbago. Kaya nga yung mga INC takot na takot. Di, nandun ako, join ako sa Itos Bottom. Alam mo mga NC, pag Pinalitan ko lang yung profile ko kasi pag umakyat ako sa mga anti-Catholics, nataranta nga kasi dala-dala ko yung profile ng Itos Bottom. Natataranta nila eh, natataranta nila. Alam nila pag itos bottom, bro, hindi yan aatras. Matibay talaga yan. tawa ko sa INC. Nako itos bottom ang naghahari dito sa TikTok. Hindi nila kaya, mga matatalino yung mga itos eh. Lahat ng Catholic talaga hindi nila kaya eh. Tayo mga Catholic sila wala, sila lang eh, nag-aral-aral eh. Ginagabayan din tayo ng banal na espiritu. Kaya nga yung aral nila walang improvement. Sa atin laging may improvement. Paano nila madidepende putol yung nakasulat sa Bible nila? Ang ginagawa na lang nila, paninira na lang, yun na lang. Paninira na lang yun. Lalo na pag Christology. Natatalo na, paninira, pa-victim, ganyan. Pag Christology, grabe yung nila, putol-putol yung mga talata. Kalain mo naman. Oo, grabe. Baloktot na baloktot. Pansinin niyo yung ono. Tututin nila ang ama daw yun. Pambihira naman. Natalakay namin yung kaya nga sinil. Nasako ko dyan eh. Kasi yung 1-1-1. Sino ba ang pinakilala dyan? Si Kristo. Ang subject dyan si Kristo. Ang predicate dyan yung ama. Pero ang subject, siyempre, doon tayo sa subject. Diba? Tapos sino yung nagsasalita dyan, nagpapaliwanag? Diba si Juan? Sino yung pinapangaral ni Juan? Malinaw, si Kristo. Kaya nga sila apostol eh. Diba? Wow. Sabi nila, may tuldok. Kahit may tuldok, paglalarawan pa rin yun kay Juan. Ina-attribute pa rin doon si Kristo. Paglarawan kay Kristo, ina-attribute pa rin si Kristo doon na tunay na Diyos. Tagapagligtas at Diyos yun. Kahit naman sa 17:3, pinakilala doon ng dalawang persona, ang Ama, tunay na Diyos at si Kristo na yung isinugo. Mayroong at eh. Yung at doon yun yung nag-identify na yung sinugo doon Diyos din. Dalawang persona kasi pinakilala doon. Pag sinabi kasing ama at anak, relationship. Kasi ang ama, anak, tumutukoy yan sa relasyon. Oo. Siyempre, tinatanong nila, ilan ang Diyos mo? Isa. Bakit isa? Kasi ang pinakilala lang dyan, dalawang persona. Ngunit, ang tunay na Diyos dyan, yung dalawang persona. Hindi pa nila maintindihan yung Espiritu Diyos. Santo. Sa ibang talata naman, malinaw naman doon sa Kuan, sa Gawa 5:3 hanggang 5, kung babasahin mo, Espiritu Santo talaga ang Diyos doon, nga pinakilala. Sabi nga doon, Ananias, hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Espiritu. Di ba? Yung subject doon, ang Espiritu Santo. Hindi sila marunong sa grammar eh. Binabaluktot lang nila. Yun, hindi nila maintindihan. Alam ko, naintindihan nila yan. Pag ikaw ang subject matter, bro, alam ko naintindihan nila yan eh, kaso pikit mata lang talaga hindi nila sila. Hindi nila matanggap. Paano lang siguro? Imposible, hindi nila matanggap kasi para sa kanila kasi isang persona. Para sa kanila ang Diyos isang persona. Ayaw nila maniwala ng Trinity eh. Kaya mabigat sa kalooban nila yun. Ito yung katanungan pa nila. Kung si Kristo daw ay tao sa lupa, kapatid ba daw natin si Kristo? May turing ba natin kapatid si Kristo?
Oo, sa sense na spiritual. Hindi siya Sa kuan. ano? Sa spiritual, tama. Sa katawan Kapat- tao, kapatid. Pero sa spiritual, hindi. Siya ang kataas-taasan talaga. Siya ang Kuan, dili sa kuan, di bale kapatid natin siya sa pananampalataya. Yun yung spiritual. Magkaiba naman yung spiritual na siya ay Diyos, magkaiba yun. Oh, kasi pag sinabi mong hindi spiritual, literal, ibig sabihin biological. Oh, biological Di ba ganun ang patutunguhan biological, biological eh. Oh, pag literal, hindi nga literal 'yon, spiritual 'yon. Ibig sabihin kapatid natin sa pananampalataya, yung ganun. Kaya nga siya ang panganay sa lahat, di ba? Siya ang bigatin san, siya ang panganay, siya ang kuya natin. So ganun 'yun. Depende kasi yan sa context. Dapat ko natin aware tayo paano natin siya i-deliver ano ipaliwanag. Kasi hindi kasi pwedeng sabihin natin na literal. So, spirit. Tama nga. Sabi nga Kasi dito sa ating literal, katikisim, sa biological. ating katikisim sa ano, katikisim Sinasabi paragraph nila niyan, hindi 6.5. nila maya, ano yan. Katikisim sa paragraph 6.5 dito, sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli, si Kristo ay naging panganay sa mga maraming magkakapatid. Tayo inaampun bilang mga anak. Yun. At dahil dito, kapatid. Oh, yun, magkakapatid. Kapatid. Oo, Kakapatid. mga anak ng Diyos. So, spiritual 'yon, spiritual Siya ay sense. mga anak ng Diyos sa kalikasan. Oo. Tayo ay mga anak sa pamagitan ng biyaya ng adoption. Sa madaling salita, kapatid natin sa pananampalataya. Yung kasamahan mo sa simbahan, brother, ganun. Ibig bang sabihin, literal na brother kayo, biological hindi, spiritual sense. Yung diwa niya sa spiritual. Ito nga sa ano, dito sa Hebrew 2 verse 11, sapagkat ang nagpabanal at ang mga pinabanal ay pawang sa isang pinagmulan. Kaya't hindi ikinahiya ni Jesus na tawagin silang mga kapatid. Si Jesus mismo, nagsasabi, hindi niya kinahiya na tayo ay tawaging kapatid. Tama sa ano talaga, sa spiritual. Sige bro, good night bro. Sige, Sabi good night ni na Kwan tayo, bro. dito sa Good night baba, na, oh. alas 11 na pala. Uh, Thank you, bukas. May pasok kayo bukas? nandito lang ako bukas. Wala akong pasok bukas. Linggo pala bukas, may aral pala ako. Lunes, wala pala, holiday din pala. Abangan natin, ano ni Boy Litra, suportahan natin. Sige bro. Sige, good night. Thank you. Oh, good night bro. Wala naman ang umaakyat na Kwan din Kaya mga Protestant. Inaantay ko nga kanina pag naghintay, wala talagang parang tayo Wala, na lang pasyal, yata. i-live muna natin to bro. Sige, ingat. I-live muna natin to. Tapusin natin sa manonood panalangin muna ako siguro. dun sa iba. Pre, Sige. closing prayer muna tayo. Ikaw nang bahala bro. Sige, ikaw nang bahala bro. Sige, closing prayer muna tayo. Sa ngalan ng Ama, mas sa ngalan okay ng yung Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ikaw nang bahala bro. Sige, ikaw nang bahala. Sige bro, ikaw na. Para maging Hindi, ikaw na mag-prayer bro. Sige bro. in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, salamat po sa gabing ito na sama-sama kami na yung mga kapatid sa pananampalataya spiritual. Nawa ay kami ay magkaisa sa iyong mga turo at sa darating pang mga generasyon. Panginoon, amang makapangyarihan sa lahat na salamat kami sa iyong salita na nagbibigay liwanag at gabay sa aming pagnilay-nilay. Pinasalamatan ka namin sa iyong anak na si Yesu Cristo, aming Panginoon Diyos at kapatid na nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Naway manatili sa aming puso ang katotohanan ng pananampalataya at ilayo mo kami sa lahat ng maling aral at tukso ng kaaway. Pagkalooban mo kami ng lakas ng Espiritu Santo upang laging sundin ang iyong kalooban at magmahal sa kapwa. Ito'y inihiling namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Good night, everyone. Amen. Good night, pre. Good night, ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sige bro, good night. Good night. Amen. Sige bro. Enlighten